Inihain na ni Tisa ang tanghalian ng kanyang pamilya na tinolang manok. Pero bago kumain, pinuhos muna niya ang isang tasa ng ulam sa blender. Nilagyan niya na rin ito ng kanin. Dinagdagan pa ng konting tubig. Saka pinaandar ang blender. Sinala pa ito ni Tisa gamit ang strainer. At sinigurong wala nang buo-buo. Ang pagkain na ito, hindi para sa isang sanggol, kundi para sa 36 years old niyang mister na si David. Nagsimula ang lahat nang minsang mahirapang kumain si David. October last year, 2024. Sabi niya sa akin, may ano daw yung bibig niya, may singaw. Medyo nga, hindi nga siya masyado na kumakain kasi masakit nga daw. Pero kahit pa paano, nakakakain naman. Tapos after 2 weeks, parang mas lumala na hindi na talaga siya. Kasi ang pinapaluto na lang niya, parang mga puro noodles na lang, tsaka lugaw. Sabi ko, ang okay naman ng singaw mo. Bakit hindi pa gumagaling? Dapat within 2 weeks, okay na yan. Tapos pagtingin ko sa bibig niya, hindi pala siya singaw. Para siyang puti-puti dun sa dila, tsaka dito sa bibig. Ang mistulang mga singaw na ito sa bibig ni David, hindi nila akalain na senyalis pala na mas matinding sakit. Iniisip namin yung bulok niya lang ng ngipin, kaya ganun yung bibig niya. Kaya ginawa namin, pinabunot namin sa dentista. Pero after a week, hindi pa rin nawala yung mga puti-puti. Mas lalo siyang halos hindi na talaga makakain. Ang sabi lang ng dentista, parang yukoplakya. Tapos binigyan lang kami ng pampahid, ayun. Hindi umepekto ang pamahid na bigay ng dentista. Habang tumatagal, lumalala pang kondisyon ni David, kaya nagpatingin na sila sa ibang espesyalista. Ngayon, dahil hindi nga siya umu-okay, yung ginawa ko, dinala namin ng ENT. Sa ospital na talaga. Ngayon, nagpa-test yung ENT, mataas daw yung infection niya. Kaya ang ginawa, binigyan siya ng pangmumog na antibiotic, tsaka may ini-intake siya na gamot na antibiotic. So, bumuti ba yung kalagayan niya? Hindi po eh. Kasi hindi niya naiinom yung antibiotic. Gawa ng hindi siya nakakakain. Sinusuka niya lang yung antibiotic. Hindi kaya ng sikmura niya dahil wala pong laman eh. Walang laman yung tiyan niya eh. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang simpleng antibiotics ang inireseta sa kanya ng doktor. Tapos, napapansin ng doktor, hindi kasi gumagaling. Kahit nag-steroids na siya na-confine po kasi siya November. Nag-steroid siya hanggang December. Tapos, pag punta namin sa ibang ospital, pinag-steroids din siya. Ngayon, nagtataka po yung doktor na derma kasi halos ilang buwan na siya nag-steroid, 3 months na, pero hindi tumitigil yung pagsusugat. Ayun, parang doon na po nag-start yung doktor na magpagawa ng iba pang test.